Watch this. Kung babalikan po natin ang buhay ni Haring Saul, punta kayo sa 1 Samuel. 1 Samuel chapter 10. Balikan natin yung buhay ni Haring Saul, may matututunan po tayo dito. 1 Samuel chapter 10. 1 Samuel chapter 10, verses 6 to 8. Then the Spirit of the Lord will come upon you, and you will prophesy with them and be turned into another man. This is Saul. Sabi ng Panginoon, pag dumating sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ikaw ay maiiba. Ikaw ay magsisimulang mag-prophesy, and you will be turned into another man. Si Saul po ay tinawag at pinili ng Diyos. Tingnan nyo ha, tinawag na siya pinili. Kasi kung hindi kaya anoint ng Panginoon, hindi kanya pinili. Inanoint niya si Saul. Sabi rito, you will be turned into another man. And let it be with these signs come upon you, that you do as the occasion demands, for God is with you. What's this? Verse 8. You shall go down before me to Gilgal. Yun ang instruction ni Samuel kay Saul. Surely I will come down to you to offer burnt offering and make sacrifices of peace offering. 7 days you shall wait. Ang instruction ni Samuel kay Saul, mag-antay ka ng 7 araw sa Gilgal. Ako ang maghahandog ng hain. Ako ang magbibigay ng kaloob sa Panginoon. Till I come to you and show what you should do. At ang pinanamis ng Panginoon kay Saul ay, ito po ay, sabi niya, ang Espiritu ay bababa sa iyo at ikaw ay matatransform sa ibang tao. Transformation is very important. Ngayon, the confirmation of that promise to Saul, ay makikita po natin yung verse, the same chapter, sa verse 9 to 11. Ito may confirmation. When he had turned his back to go to Samuel, that God gave him another heart. And all those signs came to pass that day. Kapag binigyan po tayo ng bagong puso ng Panginoon, mayroon po mga palatandaan. When they came there to the hill, there was a group of prophets to meet him. Marami pong grupo ng propeta. Then the Spirit of God came upon him and he prophesied among them. Ang pangako kay Saul, ikaw ay matatransform sa ibang tao at ikaw ay mag-uumpisa mag-prophesy. Ito na po, confirmation na si Saul po ay tinawag at pinili ng Diyos kasi nagsimula na siya mag-prophesy. Verse 11 of 1 Samuel chapter 10. And it happened when all who knew him, yung nakakilala sa kanya, formerly, saw that he indeed prophesied among the prophets, and the people said to one another, Is this has come upon the son of Kish? Ito naman si Saul? Bakit parang naiba na ang pagkatao ni Saul? Kasi nakita po nila yung transformation at nakita nila yung pagbabago. Ito naman si Saul? Ito na ba siya? Nakita na yung pagbabago. Dapat po, kapag tayo'y pinili at tinawag ng Panginoon, nakikita na yung pagbabago sa atin, hindi po sa salita, kundi sa gawa. Nakikita yung pagbabago. Nakita po, may pagbabago kay Saul. Pero hindi pa rin po sapat ito. Yung tayong tinawag at tayong pinili. Ito po yung gawain ng Panginoon. May gagawin din tayo. Nasa Diyos ang awa, nasa atin ang gawa. Doon po sa overcomer, kung i-analyze natin, himalayin natin, Revelation chapter 17, verse 14, na sinabi, those that overcame him, they are called, they are chosen and faithful. Called and chosen is the part of God. Being faithful is our part. Alam po ninyo, ganito po yan, ang relasyon po. Makinig kayo dito, ang relasyon, hindi lamang isang parte. Hindi lang isang parte ang gagawa, may gagawin ka rin para mabuo ang relasyon. Mahal mo siya, mahal ka niya. Ipakita niyo sa gawa, magkakaroon kayo ng tinatawag na relationship or intimacy. The same thing with God. Pag pinili tayo ng Panginoon, sabi ng Panginoon, I have chosen you, I have called you. Now what are you gonna do? Be faithful. Be faithful with the calling of God. Be faithful with God as He sent you to do. Na sinabi ng Panginoon, itong gagawin mo. Sa atin kasi, puro lang tayo nakikinig sa side ni Lord. Amen, Lord. Amen, Lord. Amen, Lord. Hallelujah, Lord. Amen. Pero yung faithfulness natin doon sa salita niya, hindi nakikita sa atin. Hello? Two-way ito. Walang relasyon na one way. All relationship are two ways. Hindi po kayo makakita ng relasyon na one way lang. Two ways ang relasyon. Ang sabi ng Panginoon, you are welcome to ward, denote
chosen. And number three, you need to do something to be called the chosen. Kaya nga po maraming Kristiyano, panalangin ng panalangin, panalangin ng panalangin, ang panalangin hindi nasasagot. Why? You are called, you are chosen, bakit hindi nasasagot? Because you are not faithful. Amen po ba? Kapag hindi po tayo faithful, lahat ng prayer natin, wala po magaganap na prayer natin. Because we are not faithful. Kailangan po yung faithfulness. How is that faithfulness, Lord? The faith, I go to church. Yes, you go to church. I praise and worship with the team. Yes, you praise and worship with the team. I help the church. Yes, you help the church. Nandun na tayo. Yung mga outside, ang tinitingnan kasi ng Panginoon, yung overhauling inside out. Kasi po pwedeng mangaral kahit sino sa Satanas, magaling mangaral yan. Amen. Kung sa pagsamba, mas magaling siya magsamba sa atin kasi yung worship leader siya. Amen. Pero yung faithfulness niya nandun ba? Ang sabi ng Panginoon, I create angels to be my messenger and to worship me. Yun ang calling niya. He slip out of calling. Gusto niya siyang sampahin. Amen. So makikita po natin kay Samuel ito. Samuel was called, Samuel was chosen. Pero matitignan po natin yung faithfulness ni Samuel. Yung faithfulness po siya, off siya. Ang ginawa niya, 1 Samuel chapter 13, ang instruction sa kanya, wait in Gilgal. For 7 days, wait. Sabi ni Samuel, I will be the one to give the offering. 1 Samuel chapter 13, tingnan natin yung kanyang faithfulness. Dito siya nasira. Verse 5 to 14. The Philistines gathered together to fight with Israel. 30,000 chariots and 6,000 horsemen. Ang daming kalaban, ano ba? And people saw as the sun, which is on the seashore in multitudes. And they came out and encamped in Michmash, to the east of Beth-aven. When the men of Israel saw that they were in danger, nakita ng mga Israelites na sila in danger because they are outnumbered, then the people hide in caves, in thickness, in rocks, in holes, and in pits. And some of the Hebrew crossed over Jordan to the land of God and Gilead. Yung iba po tumakbo na. And Saul, he was still in Gilgal. Ang daming kalaban, 30,000, outnumbered sila. Ang instruction ng Panginoon, yung faithfulness, tinitignan yung faithfulness ni Saul. Ang sabi sa kanya ni Samuel, ako ang maghahain, ako maghandog sa Panginoon, antayin mo ako sa Gilgal, 7 araw magantay ka. Ang instruction sa kanya. Pinili siya, inanoint siya, ngunit yung faithfulness niya kailangan makita. Eto na. And he waited 7 days according to the time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattered from him. So Saul said, bring me a burnt offering and a peace offering here to me. And he offered the burnt offering. Pakita mo na, nung sabi niya, baka ika-7 araw na, wala pa si Samuel. Dalhin na ninyo dito yung offering, ako na mag-o-offer, kundi matatalo tayo, magagapi tayo. At ginawa niya yun. Nung ginawa niya, pagkarakada kay pakita sa Samuel, dumating. At nung dumating si Samuel, ang sabi niya, Saul, anong kahangalan itong ginawa mo? Amen po ba? Yung ginawa ni Saul, kung ang pamantayan natin ay tao, sasabihin ng tao, tama lang yung ginawa niya. Kasi, naninervyos na sila eh. Nandyan yung kalaban nila, napakarami. Tama lang yung ginawa niya. Kasi ang ginawa ni Saul ay prinotektahan lamang yung mga tao niya at binigyan niya sila ng inspirasyon. Yun ang point of view ng tao. Iba po kasi ang point of view ng tao at iba ang point of view ng Diyos. Late man si Samuel sa paningin ni Saul. No, God was never late. Hindi siya kailanman nahuli. Ang timing ng Diyos is always perfect. Amen po ba? Ngayon yung faithfulness ni Saul, ito na po yung question mark. Bakit tinanggal ng Diyos si Saul, bagamat pinili niya, tinawag niya, inanoint niya, pero bakit tinanggal pa rin ng Diyos si Saul? Kasi po iba po ang pamantayan ng Diyos at iba ang pamantayan ng tao. Ang pamantayan ng Panginoon, yung katapatan natin sa sinabi niya, ginagawa ba natin? Ang salita ng Diyos, huwag tayong pabigat sa kapwa natin.
wala na nag-iinom. Ang sabi ng Panginoon, huwag tayong mabigat. Dapat tayong paluwag. Ang sabi ng Panginoon, gawin natin yung obligasyon natin sa kapwa natin. Amen. Hindi natin magawa. Ang alam lang natin yung obligasyon natin sa church. Natatahimik kayo, ha? Look at Saul. Chosen, called, but rejected by God. Why? Because the faithfulness of Saul in the Word of God slipped out. Sabi ng Panginoon, ako, si Samuel ang maghahandog, siyang gagawa ng offering, di ikaw. Ginawa niya yung bagay na katanggap-tanggap sa mata ng tao, ngunit hindi katanggap-tanggap sa instruction ng Panginoon. Mahal ni Saul yung kanyang country, no questions about it. Mahal niya yung kanyang mga tao, no questions about it. Pero ang Panginoon natin ay stricto sa pagpapatupad ng kanyang salita. God's selection is executing His word. That's why God's way is far different from man's way. Tayo kasi akala ko, marami mong namamatay sa akala. Faith is not akala, it is sure of things we hope for. Amen. Amen? Ang parte po natin ay maging faithful tayo doon sa calling ni Lord. Ang parte naman ni Lord ay tawagin tayo at piliin niya tayo. Si Saul po, even though tinawag siya, even though pinili siya, ngunit yung parte niya hindi niya ginampanan, hindi siya naging faithful doon sa salita ng Panginoon, Saul was rejected by God. Ang Diyos lang nag-reject sa kanya. So makikita natin na ang Panginoon po, hindi, kaya nga sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makakapasok sa akin. Kaya, kundi yung sumusunod lamang sa akin pinag-uutos. Kung babalikan din natin yung prosperity, yung bunga, sabi ng Panginoon, kalooban ng Diyos na kayo'y namumunga, sapagkat pag kayo'y namumunga na marami, naluluwalhati yung Diyos Ama. Ang sabi ng Panginoon, ang namumunga lamang ay yung sangang nakakonekta sa akin. Ibig sabihin, pag nakakonekta tayo sa Kanya, yung dumadaloy na dugo sa atin, kailangan nakakonekta sa puno, kaya kung ano yung gusto ng puno, doon dapat ang gawin natin. At ginagawa natin, gusto ng puno, ganito, sabihin, teka muna, tsaka na yan, bukas na yan. Ito muna ang gagawin ko ngayon, ito muna priority ko ngayon. So ang gagawin ng Panginoon, puputulin ka niya. Kaya ang pagpapala, imbis na ikaw ay mamunga, at ikaw ay pagpalain ng marami, wala kang pagpapala. Why? Because in the first place, you are not really connected to the vine. If you are connected to the vine, sabi nga, ang bunga, diyan mo nakikilala, ang puno. Amen. Hindi nyo ba alam napakaraming swindler na ginagamit yung Word of God? Ang daming swindler na ginagamit yung Word of God. I-ano nila ang tao, gagamitin na sa salita ng Diyos. Ang tao naman mabilis magtiwala. Ang Diyos na pinag-usapan. Yung pala manluloko yun. Hello? Huwag po tayo matideceive. Na kapag nakarinig kayo ng salita, Diyos, 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 puro Diyos ang laman ng kanyang bibig. Akala mo Diyos na rin ang laman ng kanyang puso. Hindi po. Para makita natin na Diyos ang laman ng kanyang puso, dapat mapakita sa mga ginagawa niya. Hindi ninyo makikilala ang isang tao at hanggat hindi ninyo nakakasama. Amen. Para pagkatandaan natin yan. Kapag nakakasama mo na ang tao, nakikita mo na kung anong klaseng tao meron siya. Ang church, kaya ako nasisira ang church. Hindi pa ako natatakot, hindi ako nangangaling magsalita. Ang church at lahat ng church, kahit tanongin nyo, kaya nasisira, ang unang kinasisira ng church, pera. Kilalanin ninyo mga sarili ninyo. Ayaw ba maging effective na lang sa mga obligasyon natin na alam natin. Kita nyo, wala nag-email. Kasi totoo. Amen po ba? If we are called and chosen, we have an obligation. Do our part. Huwag tayong mabigat sa kapwa natin, pagaan tayo sa kapwa natin.
Sinasabi natin, I am blessed. I am be a channel of blessing. Show to it that you are a channel of blessing. Amen. Sabi nga, if we make a vow, do not too quick to make a vow. Make sure that the vow that you're making, you supported it. Kaya nga tayo binigyan ng bibig, kaya tayo binigyan ng mata, gamitin natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Gaya ng mga kapatid ng nanay ko, napupuntahan ko sila. Sabi ko na, hindi maganda yung mga kapatid mo. Napupuntahan ko sila. Pag kararating galing Amerika, nandiyan lahat sila. Ano ba namimiss niyo sa nanay ko? Yung dala niyang regalo o siya? Pag ibinigay yung regalo, wala pang 5 minutes. Wala pang 5 minutes! Manang, nagamit ako, manang. Nakakatawa po, ano? Pero, minsan, ganun tayo. Magaling lang tayo pag may kailangan tayo. Pag susoli na natin, wala. Many are called, but few are chosen. Kailangan ko makita yung mga trademark na tayo po yung mga lingkod ng Diyos. I'm telling you the truth. Don't shut me down. Ako dumadating din po yung araw na nangangailangan ako. Pero pag lumapit ako sa isang tao, meron akong dignity of word. Kung hindi ko magawa, kinakausap ko. Because we are children of God. Selection is an option that we have. Do we want to be... Gusto mo bang mapagpala tayo ng Panginoon? Kung gusto mo mapagpala ka ng Panginoon, amen, sabi ka ng Panginoon, do my commandments. Minsan pati yung mga commitment natin kay Lord, apektado lahat. Why? Apektado lahat because the commitment that we have in God, we lack our part of doing the commitment that we have. Sabi ng Panginoon, I have chosen you, I have called you, but you must be obedient to the calling, and you will become an overcomer. Alam po ninyo, ang Kristiyano talaga, overcomer tayo. We must be overcomer, because this is the plan of God. Hindi ito nangyayari sa atin, because we refuse to do the third part, and the third part is our own part. The first and second part is the part of God. The third part is our part. We don't want to do it. We neglect it. Isinasantabi natin. Pinababayaan natin yung mga parte natin. Pero tinitignan lang natin yung parte ng Panginoon. Lord, you choose me. Lord, you called me. You said in your word, if I receive you as my Lord and Savior, I am saved. Yes, you are saved. That's the word of God. Now, if you want blessings, kasi punta na tayo sa bunga, sabi nga, sa bunga, makikilala mo kung anong puno, nakakonekta tayo. Wala kang makita manifestation. Why? Because we are not being obedient. Kailangan po maging obedient tayo sa tawag ng Panginoon. How to become obedient to God? Well, read the Word of God, and what the Word of God is saying, do it. Amen po ba? Amen. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang gawin natin. Sabi ng Panginoon, love thy neighbor. Pero may nagtanong kay Jesus tungkol sa pera. Tinanong, sabi niya, kaninong nakalarawan itong nasa perang ito? Sabi nung nagtanong sa kanya, kay Julius Caesar to. Alam mo sagot ni Jesus? Ibigay nyo ang kay Caesar at ibigay nyo ang sa Diyos. So ibig sabihin, kung ano yung due ng taong yun at iyon ay obligasyon mo, ibigay mo. At ibigay mo rin yung obligasyon mo sa Diyos. Ibigay mo yung obligasyon mo sa tao. Yung pong ibig sabihin ng Panginoon. Ibigay nyo yung obligasyon nyo sa Diyos at ibigay nyo yung obligasyon nyo kay Caesar. Ibigay natin yung obligasyon natin sa kapwa natin at ibigay din natin yung obligasyon natin sa Diyos natin at tayo yung tatawaging overcomer at anak ng Diyos.
Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. The Ark of the Covenant and Noah's Ark, ito po ay para sa ating lahat. Why is it that we have church? Meron po tayong church to refine ourselves. Gusto ko buksan ninyo yung Bible yung 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Amen? Gusto ko po, baka kayo mismo bumasa. Ang salita po kasi ng Diyos, ito po ay matalas. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Hindi mo pwedeng baluktutin ito. Hindi mo rin pwedeng gamitin ito for your own advantage. Hindi mo rin pwedeng gamitin ang salita ng Diyos para maging makuha lang ang gusto mo. Hindi mo pwedeng gamitin ito. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nakalagay dito, all scripture is given by inspiration of God. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Profitable for doctrine. Yung pong doctrine, yung doktrina mo sa buhay mo. For reproof. Ito nga sabing, ayusin mo yung buhay mo. Make over. For correction. Kaya pag nakukorek ka dahil sa Word of God, huwag sasama ang loob mo. For instruction in righteousness, sa tamang pamumuhay. That the man of God may be complete. Hindi tayo magiging kompleto hanggat hindi tayo nare-rebuke, hanggat hindi tayo nare-reproof, hanggat hindi natin nakukuha yung doktrina ng Panginoon, we can never be and can never be complete. Para tayo maging truly complete, equipped for every good work. Amen. Then we could say, this is an indication that I am a chosen one. Amen. Minsan nga po, may mga lalaki dito, mas mahal nila yung barkada nila kaysa pamilya nila. Mahalin niyo yung pamilya ninyo. Kasi at the end of the day, sila pa rin ang mga kasama mo. Pero dito, mas mahal yung kung ano-ano. Mahalin natin ang Diyos. Ipakita natin kung mahal natin. Kaya ang pinakamaganda, gawin ninyo ito. Kung gusto nyo talagang kayo ma-overhaul ni Lord, mahalin niyo ang Panginoon. Kung mahalin niyo ang Panginoon, ha? Kung mahal ninyo. Talagang kung mahal ninyo ang Panginoon, gawin ninyo. Pero kung hindi, huwag yung gawin. Umarap ka sa salamin. Kailangan nakikita mo yung buong katawan mo. At doon mo kausapin yung sarili mo, ano ba yung mga dapat kong gawin na hindi ko ginagawa na dapat gawin ko na ngayon? Sabi ko kanina, life is too short. Ano ba yung mga dapat nakakausapin kong tao na ayusin ko na ngayon? Pero kasi sa salamin. Kaya nga hindi na kasi natin naayos, dineneglect natin kasi ayaw natin harapin. Ang tinitignan lang natin, yung mga pangako ng Diyos. Tandaan po natin na karami pong pangako ng Panginoon, ang pangako ng Diyos, it will not come into pass into a certain person unless you are reproved. Kasi po, hindi natin niisip, may mga kapwa tayo na may pangangailangan din. Ang pinakamaganda po sa atin, kailangan hindi tayo nakakasagasa sa kapwa natin. Amen. Minsan po may mga taong pag nakita mo, bigla sa tatakbon to. Tumakbo yun. Maalala mo, pala may atraso sa sayo. Kaya matuloy siya tumakbo kasi umiiwas siya. Amen po ba? Ikaw nga mismo nakalimutan mo. Tumakbo ito.
Basta pagkatandaan mo natin ito, never burn your bridges. Never burn your bridges. Because one day, you need to cross that bridge again. We are children of God. Dignity, honor, respect must be seen upon us. In deeds, in thoughts, in words. Dignity, honor must be seen on us. In deeds, sa mga ginagawa natin. In words, sa mga sinasabi natin. Dignity must be seen upon us.